Malapit man matulad yung damit mo dahil ngayon ay mas maraming naka-short, no? Kung labas ka dyan sa mga mall, mas maraming naka-short, mas maraming ipinapakita ang bakat ng masailang bahagi sa kanilang katawan, no? So bihira lang naman ang mga Muslim na gumagawa nun. Pero ang tinutukoy dito, katulad halimbawa ng mga madre nila, no? Yung mga madre nila, nakasuotin sila ng hijab. So huwag sanang matulad o mayroong similarity ang damit mo sa damit ng mga kakristyanohan ito ng mga babae na nagsusuot din ng hijab, no? So, ibig sabihin, kaiba yung sa'yo, hindi katulad ng kanilang outfit. At kapag natutulad sa kanilang damit, may tuturing itong tabarruj at lumabag ka sa kondisyon ng damit sa Islam na dapat mong isuot na gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Ikawalo, Allah yakuna tawba syuhra. Kailangan ang damit mo, kapatid na babae, ay hindi po isinusuot para magyabang. So, sabi ng mga ulama, ang damit na syuhra ay yung damit na isusuot mo para naiiba ka sa lahat, no? Naiiba ka sa lahat, ikaw lang ang tinitingnan dahil iba ang damit mo. So ito ay tabarruj pa rin, no? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man labisa tawba syuhratin fid dunya, sino man ang magsuot ng damit na ito ay taglay niya ang kayabangan, pagmamalaki para sa damit na yan, lalaki man o babae, albasahu Allahu libasan dhulla yawmal qiyamah. Pasusuotin siya ng Allah ng damit na hamak doon sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, dadamitan ka ng Allah ng damit na tanda ng kapahamakan mo sa yawmul qiyamah. So kailangan ang damit mo na isinusuot mo ay hindi naiiba. Kung naiiba man ito ng style, hindi nangangahulugan na nagyayabang ka doon sa damit na ito. Kasi meron mga babae na kung saan gusto nila naiiba sila, no? Kasi tabi, gusto nila naiiba sila sa mata ng lahat ng kanilang mga kapatid na mga kababayan. Hindi po ito mainam dahil ipinagbabawal sa atin ng Sharia, gaya ng hadith na nabanggit natin, na kung saan, kung gano'n ang isang babae o isang tao ay pasusuotin siya ng Allah ng damit na dhulla, hamak sa araw ng paghuhukom. At siyempre mga kapatid, bago mo isuot ang iyong damit na naaayon sa batas Islamiko, kailangan ay malinis ang iyong intensyon, no? Habang nagsasalamin ka, lalat ng bahay, sinusuot mo ang abaya mo, isipin mo na ang damit na ito ay ginagawa mo dahil utos sa iyo ng iyong Panginoon lumikas ka. Hindi dahil para maganda ang tingin sa iyo ng mga mata ng tao. Huwag mong isipin yun kapag ikaw ay nagsusuot ng damit mo. Isipin mo ang piniplis mo sa iyong pananamit ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi ang mga tao. So mahalaga ang kalagayan ng niya, kahit pa prescribe ang damit mo na ayon, kung ang niya mo naman ay iba, ay pananagutan mo pa rin ito, no? Innamal a'malu binniyat, katiyakan ng mga gawain, nakabase ito sa ating mga niya, o innamal likulli imri'in ma nawa. Ang makukuha lamang po natin na gantimpala sa ating mga ibada ay base sa kung ano ang ating niya, kung gaano kadalisay ang ating niya. Mga kapatid, yan po ang 8 na kondisyon ng pananamit. Ano nga po ba yun para hindi natin makalimutan? Kailangan ay natakpan ang buong katawan. Kailangan hindi ito nagtataglay ng mga palamuti, mga dekorasyon. At kailangan ay hindi nakikita ang panloob mo. Ibig sabihin ay makapal siya. At kailangan, kaapat, ay maluwag. Dahil kung makapal naman yan, ngunit masikip, tabarruj pa rin yun, hindi pa rin yung hijab. At kailangan walang pabango. Kailangan ay hindi natutulad sa damit ng mga lalaki. At kailangan hindi natutulad sa mga damit ng mga kafirat. At ganoon din na kailangan hindi siya isinusuot upang maging kaiba at pagyayabang. May taglay na pagyayabang. Okay. Sa mga kalalakihan, may malaking bahagi rin po tayo na dapat pananagutan, masuliya sa ating mga kababaihan. Ano po?
Sapagkat ang babae ay kung hindi mo yan kapatid, asawa mo, anak mo, pamangkin mo, tita mo, ibig sabihin meron ka pa rin pananagutan sa kanila. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bawat isa sa inyo ay pinagkakatiwalaan at bawat isa sa inyo ay tatanungin ng Allah sa mga katiwala na pinagkatiwala sa kanya. Parajul, ang lalaki, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay katiwala sa kanya ang kanyang pamilya. Ang babae naman katiwala sa kanya ang loob ng bahay ng kanyang asawa at ang kanyang mga anak. So, sabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. O kayong mga naniniwala, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong pamilya mula sa impyerno. So ang lalaki, kailangan ay titingnan niya ang kanyang mga pamilya, mga babae sa kanyang pamilya. Ituwin niya sila, no? Iligtas mo sila sa pamagitan ng utusan mo sila na mabuti, ituro sa kanila ang dapat, iiwas mo sila sa masama. Dahil kung hindi mo ito nagawa, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man bat, sino man ang natulog na kung saan siya ay pinagkatiwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinababayaan niya ay pinagkatiwala sa kanya, la yadkhulul jannah, hindi siya makapasok sa jannah fima ma'ana hadith, at siya ay mapapabilang na dayud. At ang dayud ay ang taong isinumpa ng Allah at hindi makapasok sa jannah. Ang dayus ay pinababayaan niya sa kanyang pamilya, wala siyang selos sa kanyang pamilya, nakikita niya ang asawa niya na nagsusuot ng damit na hindi ka nais-nais, ang kanyang anak, ang kanyang pamangkin, ang kanyang kapatid na babae, subalit hindi niya ito itinutuwi. Yun ang lalaking dayud na sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata yun, hindi makakapasok sa jannah ang lalaking dayud, walang konsensya, walang concern sa kanyang mga kaanak na babae. Mga kapatid, kailangan sundin po natin kung ano ang ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lalo na sa larangan ng pananamit. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tandaan po natin ang lagi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mag-ingat yaong mga sumusuway at lumalabag sa mga kautusan ng Allah. Mag-ingat sila, sabi ng Allah, darating sa kanila ang fitna, adab, parusa, o di kaya ay parusa na masakit sa araw ng paghukom. So kapag nasusuway mo ang Allah sa larangan ng pananamit, mag-ingat ka dahil darating sa iyo ang fitna at darating sa iyo ang parusa sa araw ng paghukom. At hanggang dito na lamang po, naway nakapulot tayo ng aral sa ating pinahagi, naway may sa buhay po natin ang anumang naririnig natin magandang aral sa Islam, ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na isinasabuhay ang mga aral ng Islam, naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga mabubuting gawain, ating mga ibada, at ilayo tayo sa mga kasalanan. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala alhamdulillah.